Magandang araw mga repa, gagawa na naman tayo ng video. So tong video na to is about sa relationship. So sa relationship o relasyon, hindi talaga balance to. Ang relationship is meron talagang isang party na may upper hand at isa talaga yung nasa lower end o sinasabi natin dominant tsaka submissive. 'Di ba parang sa 50 Shades of Grey, 'di ba ganon? So, usually is pag ikaw gusto mo yung babae, is ang nangyayari is hindi ka niya gusto. Pag gusto ka ng babae is hindi mo siya gusto gaano. So, usually ganyan ang nangyayari. O kaya, minsan din naman, nauna siyang nagkagusto sa'yo, tapos nagbago siya ng isip kasi bigla mo siya nagustuhan dahil at the back of her mind is hindi pala ikaw yung best choice niya. Tsaka nag-lose siya ng respect sa'yo dahil meron pa siyang nahanap na mas above pa sa'yo. Yan kasi yung hypergamy, 24/7 yan. So, hanggat merong opportunity is naghahanap at naghahanap pa rin yung babae ng mas better pa sa'yo. Kaya nga minsan nakakakita ka ng mga matatanda na sila, biglang naisipan ng babae na makipaghiwalay. So, yan yung mga eksena na ganyan. Kasi meron din mga pagpatong ng 30, kunwari, yung mga mag-asawa na lalaki at babae is dead sex bedroom na nangyayari kasi wala nang gana yung babae. Usually talaga yung babae ang nawawala ng gana. Lalaki naman is nawawalan lang siya ng gana pagka meron na siyang bago. May bago na siyang tinitira na babae. Kaya nawawala na siya ng gana sa current partner. Usually ganun. Or may erectile dysfunction yung lalaki. Tsaka mababa yung T-level. So, yan yung mga factors kahit ano. So, usually kasi dahil sa hypergamy sila namimili is dahil 80% talaga ay deem undesirable or unattractive. Sa prime age talaga nila, dyan sila picky, dyan talaga sila namimili kasi nga maraming naghihit sa kanila dahil bata pa sila. Dahil sa fertility time period nila. Yan yung prime age nila eh. Yan yung sexy sila, maganda, yung skin nila youth talaga. Tsaka yan yung talagang prime talaga nila. Hindi pa sila yung mataba, sexy sila. Tsaka sa body count is nagbago na yan. Kahit prime age is marami na rin body count din yan. So, yun na lang talagang pinipili ng lalaki prime age talaga kasi for purpose lang ng fertility. So dahil dyan, picky talaga sila. Hanggat maaari is gusto talaga nila yung may itsura or kahit height or normie. Pag hindi nila at that time tsaka sa specific place is wala silang nakitang ganyan. Magsesettle na lang sila dun sa mga nakayanan nila. May social media age na rin. Minsan may mga simp talaga na malalayo. Napupunta rin talaga para dun sa babae. Kagaya nung pumatol sa akin nung 33 ako. Taga Mandaluyong ako, nakachat ko siya taga Laguna. Tamang-tama nagtatrabaho siya dun sa Ortigas. So, nangyari, napadaan siya doon. Ako kasi, sigurista ako, hindi ako nakikipag-meet ng halfway or malayo sa akin. Laging malapit sa place ko. So, sabi ko, Mega Mall. O, di pumunta siya dahil Ortigas siya nagtatrabaho. Tapos, yun yung niyaya ko siya ng una. Laguna pa siya uuwi. 5:00 na yun eh. So, nangyari is, sabi niya sa second time na lang. Which is, totoo naman. So, sa next Sabado, doon na nangyari kasi prinamis naman niya. Tsaka doon din siya nagtatrabaho sa Ortigas. So, ganun yun. So, usually kasi talaga ganun eh. Pagka sa relasyon kasi dahil sila ang picker,
tsaka may social media. Na-meet ko yun sa Badu, so online din talaga. So usually kasi abot kaya na sa kanila yung mga may itsura dahil online na. Minsan sila pa nga dumadayo pagka gusto nila. Usually mga taga Laguna yung mga nakaka-chat ko nun As nakikita lang kami sa Mega Mall kasi nga yun yung preference ko dahil iniiwasan ko nga yung Indian. Tsaka yung stood up tawag doon, yung hindi ka sisiputin. Or nakita ka niya pero hindi niya trip yung itsura mo, hindi ka nilapitan or hindi nagpakita yung babae. Usually hindi naman nangyari sa akin yun, yung na-stood up ako. One time na-scam ako. Alam mo yung front row sa SM North? One time na nangyari sa akin yun. So ginawa ko, inalisan ko na lang na hindi ko na dinate na kasi yayayain ako na maglakad papunta doon. Sabi, alam ko na to kung para saan to. Di, walk out na lang ako. So, yun lang talaga yung dahil online na nga is madali na silang makakita ng mga trip nilang lalaki at sila pa nakikipag effort na makipag-usap. Pero hindi garantiya na talagang ibibigay talaga nila yung sarili nila sa'yo. Ibabato nila dahil pogi ka. Hindi mangyayari yun. Ikaw pa rin. Unang magbe-message sila, ganyan. Kasi online na nga, di ba? Mag-hi lang yan. Tapos onting usap. Tapos sabay pagka meron kasi sa online kasi maraming ine-entertain babae. 'Di ba sabi ko nga sa inyo, babae nag-i-spin ng plates. So, marami yang ine-entertain so hindi lang din ikaw. Nangyayari niyan is pagka matagal siya mag-reply, ibig sabihin busy siya sa ibang lalaki na inaano niya. So, lagi mo lang isipin tama yung nagsabi ng comment na may ka-competition ka dyan sa babae na yan, na pinopormahan mo. Na kahit sa trabaho kunwari may i-approach ka, sure magbibigay sila choosing signals o orbit sa'yo. Pero hindi guarantee yun na ikaw lang talaga yung main focus nila. Lalo na pag prime age na babae. Marami talaga yung options. Umuunti lang yung options nila pagka pumapatong na sila sa danger zone. Ibig sabihin ng danger zone na edad yung mga 27, 28. Medyo lumiliit na yung dyan, nagpaparamdam sa kanila. Meron pa rin mga simp, pero sure na hindi talaga nila magugustuhan yun. Kasi nga, ang hypergamy is dating up. Hindi talaga sila magde-date down. Kuwari, may mga excess yan na talagang um, may kaya sa buhay, may kotse. Hindi talaga sila magde-date down. Magde-date down lang sila sa sa socio-economic status kung super pogi nung lalaki. Mapapagbigyan nila yon kasi dun lang talaga nila i-break yung rules Pero ganun pa man, ikaw pa rin talaga yung gagawa ng paraan, ikaw pa rin yung So, yan yun na sa relasyon talaga hindi balance, lalo na sa babae. Meron pa rin naman prime age na mangilan-ngilan na pumipili ng average looking, tapos pareho sila ng course. Usually sa college yan, ganyan Kaya nga sinasabi ko sa inyo dahil K to 12 na, is kukunin yung oras niyan. So by that time, pumatong siya ng 24, is hindi na siya prime. Papunta na siya sa danger zone 25, di ba? So mangyayari dyan is, mahirap na talagang makahanap talaga ng babae talaga na prime age, which is 18 to 25. So, ganyan yung niyan, imbalance talaga sa relasyon. Pagka gusto mo yung babae, syempre, ikaw nagsisimp, which is subconscious yan. Hindi mo masisisi yung nagsisimp kasi nga, kaya sila nagsisimp dahil wala talaga silang option. Kaya sila may 190s, nakafocus lang sila sa isa na nagbigay ng attention sa kanila kasi wala talaga silang option. Yan yung mga pamilyado ngayon. Promise, tanungin ko yung mga katrabaho ko na tanungin ko kung ilan excess niyan. Mababa pa nga yung sa akin Meron pa mga iba 15, 'di ba? Para sa edad ko, mababa to sa akin kung tutusin mo. Kung nag spin ka ng plates. Pero yun nga,
tanungin mo yung mga pamilyado na yan, yung mga promise, yung mga exes niyan pa isa lang, dalawa, mga ganyan, tatlo. Hindi yan marami kasi nga kung sino lang talaga yung makayanan nila na kasi usually 'di ba beta nga. So nagsisimp sila dun sa talagang gusto nila. Tas pag hindi nag-work is hindi successful yung pag-beta box nila pag simp. Kasi subconscious yan eh na usually pagka gusto mo yung babae is alam niya na mababa yung value mo kasi gustong gusto mo siya. Now, sabihin natin yung mga Chad, oo, gusto nila yung ina-approach nila, pero marami sila kasing hinihit. Actually, hindi naman talaga nila gusto yung hinihit nila eh. Ang ginagawa kasi ng mga pogi is opportunity lang din. Kahit pogi ka talaga, hindi ka rin nakakapili eh. Sure, pwede mong pormahan yung gusto mo, pero nasa kanya pa rin talaga kung ano tingin niya sa'yo. Kagaya nung kwento ko sa'yo, sa inyo, di ba? Yung nagkaroon ng partner na Lebanese na may anak na, hinihit siya ng pogi. Hindi na niya priority at that time nun kasi may anak na siya. Tsaka meron siyang beta box provider. So, pinalaki lang yung anak, dun lang hiniwalayan. So, hindi ka talaga makakalamang sa hypergamy kasi sila laging lamang kasi sila namimili. Dating app yan eh. Hindi yan nagde-date down talaga. Sasabihin ng iba, paano yung virgin? Madali lang yan. Pormahan mo lang. Promise, mas mahirap nga yun. Dahil meron usually yung mga virgin na yan is super taas ng standard yan. Tsaka yan yung mga usually nakapag-aral or super unattractive. Dalawa lang yan eh. Ay, tatlo. Masama ugali, which is kasama na yan sa super taas ng standard. Kaya naman sumasama ugali niya dahil sa super taas na standard niya. Tapos, pangalawa is yung super undesirable niya talaga. Yung talagang hindi siya napansinin. Tsaka hindi siya nag-o-online kasi nga ayaw niya nung meron mga ganong babae na ayaw mag-online. Tsaka nasisense talaga nila eh. Kaya nga sinasabi ko sa inyo yung babae is alam na talaga nila yung intention mo na alam talaga nila yung intention mo. Bakit mo sila in-approach kung either SEX lang yan, one night stand, or relasyon. Alam nila yan kasi nga sila ang picker. Tsaka nasisense nila yan. Magaling sila bumasa ng behavior eh. Tsaka yung body language kasi nga innate na talaga sa kanila na maging intuitive. Intuitive yung mga babae. So, alam nila yan. Kaya mostly na mga naging exes ko is minsan nga sinasabihan, kuwari nakaibabaw sa akin yung babae. Sasabihin, gusto mo to? Yung parang ganun piniplease ka. Ibig sabihin, tinatrap ka niya dun sa kasi alam niya yung pakay mo talaga. Kaya, hindi talaga ako naniniwala na may babae talagang nagamit. Pati ang one night stand, kala mo nakalamang ka. Sa totoo, pinapakagat ka lang yan. Merong ibang mga babae na ginagamit yung SEX para matrap talaga yung pogi na gusto nila. Kasi nga, gusto nga nila yun, attracted sila dun sa kaya binibreak nila yung rules. Usually, may priority sa mga super pogi or mga pogi high-tier normies. Sub 5 talaga. Kasi yan yung talagang priority nila eh. Yan yung mating strategy ng mga pangit. Kahit din man din yung mga pangit na lalaki. Kaya nga nagbe-beta box yung mga pangit na lalaki, 'di ba? Kasi nga ang plano nila is makashoot sila talaga ng above average or above sa kanila, sa looks nila. At least normie man or high tier normie yung itsura. High tier Becky pala na itsura. Kaya nga nagbe-beta box. Pansin mo sila gamer, wamos. Nagbe-beta box yung mga yan kasi nga kung magbe-beta box ka na lang din tapos pangit ka, siguraduhin mo na lang na normie. Hindi ka magbe-beta box sa kapareho mo na sub 5 ah. Ganon din yung sitwasyon ng babae. Sila lang talaga may upper hand kasi nga sila namimili. Actually ako, 'di ba, dahil passive yung ginagawa ko, ayaw ko manligaw.
Alam din ng ano yan, alam din ng mga naging exes ko yan na ayoko talaga manligaw. Tsaka, tinanong ko yung ex ko, sabi ko, ano tingin mo bakit ako nag-abroad? Kasi plano ko raw yung isang bagay dito na makuha. Tsaka, ayoko raw na inuutos-utusan daw ako sa bahay. So sabi ko, tangina, alam niya talaga yung plano ko. Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi ka makakapagsinungaling sa babae. Alam mo yung pati yung nagsisinungaling na sinasabi ng babae na wala siyang asawa, walang single siya. Sa totoo, alam nila yan. Alam talaga nila yung pinapasok nila. Tapos, gumagawa na lang sila ng rason para baliktarin ka. Kuwari, hindi kayo nagkaayusan. Tapos, bibreak ka na lang niya dahil irarason niya na nag-cheat ka. Pero sa totoo, alam niya talaga yan. Kasi subconscious yan eh, yung mga kilos na mga ano. Kahit ikaw eh, malalaman mo kung nag-cheat yung babae or hindi eh. Tanga-tanga ka na lang talaga kung hindi mo magets na niloloko ka or nagsisinungaling. Kasi ang behavior talaga mahirap siya itago. Kahit sabihin mong gaano ka ka-expert. Kasi yung guilt ng feelings na ano. Pero lang siguro kung talagang psychopath ka. Which is may parte ng frontal lobe mo missing. Yun yung sa mga psychopath, 'di ba? Yung parang hindi sila nakakaramdam ng mga guilt tsaka yung emotional feeling kasi nga may missing part dun sa ano nila. Parang sa gray matter ata yun. So parang ganun. Ganun yung ano. Kasi pag hanggat meron kang ganyan, normally functioning yung utak mo is mahirap talaga siya itago yung kasinungalingan kasi lalabas yan sa behavior mo eh. So, tsaka may guilt din na magpaparusa sa'yo. Kaya ganyan yan, ano talaga, alam ng babae yan. Pati yung mga one night stand, willing lang talaga sila ibigay dahil gusto nila yung lalaki. Meron nga maraming mga ganyan na ano eh, babae na meron akong tatlong kaklase nung college, binigay nila yung virginity nila sa ano, sa lalaki na gusto nila. As in one night stand lang talaga, isang hit tas wala nang paramdaman, ganun. Kasi nga, yung babae is talagang pag gusto niya yung lalaki is iba-iba talaga treatment nila sa lalaki base sa pakinabang. Kuwari, ito, tingin ko dito sa lalaki na to, ah, pang fuck body lang. Yan, pang fuck body ko lang yan. Dahil nga ano eh, pogi siya eh. O kung eto gustong gusto ko talaga yung phenotype niya. So gusto ko, kahit pogi siya, gusto ko siya mga ano, eto normie naman to, average looking, pero may pera. Pwede ko na to pagtiyagaan. Eto, pangit siya, pero yung lifestyle niya okay. Nakatira siya sa Alabang, okay. O sige, papatulang ko to. Pero yun nga, um, may ine-entertain talaga sila, lalo na yung mga prime age na babae ngayon. Multiple options talaga. Nagsispin sila ng plates. So, mabalik tayo dyan sa relasyon na yan. Sa relasyon talaga is, laging may upper hand talaga yung babae, hindi ikaw. Kasi, kahit anong baliktad mo, ganito ah. Oo, nakuha mo yung gusto mong babae na maganda, pero pagsisilbihan mo yun. At the same time, yung treatment niya sa'yo is formal lang din talaga. Walang pagsisim, walang submissiveness. Sure, pagluluto ka paminsan-minsan pero hindi parate. Maglilinis ng bahay pag nagbo-board. So, ganun lang talaga. Kaya kanya napili is dahil siya may pakinabang na mas malaki. Kasi ang relationship talaga is babae lang talaga may upper hand dyan. Kahit yung one night stand din, hindi naman makikipag one night stand yan kung hindi yan below sa'yo eh. Wala talaga akong maano. Sure, merong mga average looking dyan na nakikipag one night stand dahil horny lang. Pero, syempre, pag ganun, normie yung nakipag one night stand sa'yo, tas normie ka rin, ang magka-catch feelings nun, malamang yung lalaki. Kasi nabigyan ka lang ng chance. Tsaka yung normie na yan is wala yung multiple options na pagbigyan lang yan.
Dahil nga horny lang yung average looking. So, talo ka pa rin dun kasi nga pareho kayong normie, di ba? Nag-catch feelings ka sa one night stand dun sa normie. Pero sa kanya, baliwala lang sa kanya yun. So, ganun din, nagtusa ka rin dahil nag-catch feelings ka, hindi ka maka-move on kasi nga, nagkaroon ka ng feelings dahil wala kang option eh. Usually, yung attachment ng mga tao is dahil sa investment nila tsaka sa options nila. Kaya nga kaya nga pag marami kang options, nag-i-spin ka ng plates is or marami kang experience from the past is hindi ka talaga magiging emotional kasi nga marami kang option eh. Usually mga nagiging emotional lang is yung konti talaga yung options. Tsaka yung nag-i-invest talaga ng marami ng pera, effort, tsaka kung ano-ano pa man yan. Yung pagiging silbidor. Actually, yung pagiging silbidor mo, kaya ka nga naging silbidor. Tsaka yung mga silbidor pala, alam din ng babae yan na yun lang talaga yung mga mabibigay mo sa kanya. Kaya kanya pinili. Tsaka alam niya na mabait ka, kaya ka nagsisilbi dahil mabait ka eh. Alanganin mo maging salbahe ka. Ang salbahe hindi magsisilbi. Dahil aalis yan. So pag silbidor ka, mabait ka. Alam niya yan. Alam ng babae kung nature mo mabait or hindi. So pag mabait ka, i-exploit ka talaga niya. Tapos pagka masyado kang ah, mapagbigay, pag masyado kang mapagbigay is talagang i-exploit ka niya. Talaga. Kasi ikaw yung nagkusa eh. Lagi ko rin to naririnig sa babae. Hindi ko naman siya hiningan eh. Na ano siya nagkusa eh. Kasi alam talaga nila na yun talaga yung nature mo na ikaw nagsisimp dahil below ka sa kanya. Kaya pansinin mo yan. Kasi karamihan ng mga lalaki dito, hindi nila na naririnig yung mga ganyan. Ako kasi sa dami na na-date ko, naririnig ko na yung mga ganyan. Kasi siya, kusa naman niyang binigay sa akin yung ganyan, yung mga cellphone bag, ganyan. Hindi ko naman siya inubliga eh. Which is tama rin naman. Pero alam niya yun. Alam niya, kaya niya pinili yung lalaki na yun dahil ganun nga siya. Kaya yung mga umiiyak-iyak na babae na nagamit sila is alam nila yung pinasok nila na ano. Kaya naman sila umiyak is dahil hindi nila nakuha yung gusto nila. Pero once nakuha nila yung gusto nila is ganun din, ibe-betafication ka pa rin nila. Kasi nga, sila lang talaga may upper hand sa relasyon. Kaya nga napansin ko sa tatay ko dati, iniiwasan niya yung betafication. Kasi ah ah, ayaw niya magstay talaga sa bahay dahil nga dyan sa betafication. Gabi ko lang siya nakikita, mga 10:30 to 11. Tapos pagising ko sa umaga, wala na rin siya. So buong araw, saan siya pumupunta, 'di ba? Saan siya pumupunta? Na malamang nag-i-spin ng plates. Ganun lang 'yun kasi nga iiwasan mo yung betafication. Tsaka pag nag pag nangyari na gustong-gusto mo na yung babae, tapos nag-iiba na yung behavior mo, nagiging feminine ka na. Kasi parang friendship na tingin niya sa'yo, naging familiar na siya, ang mangyayari nun is, mawawalan siya ng gana, tapos bababa tingin niya sa'yo kasi nga, ah, ba't mo siya nagustuhan? Ibig sabihin bumaliktad, dapat siya may gusto sa'yo. So nagkamali siya ng pili, hihiwalayan ka. Usually yan, ganyan yung nangyari. Or kung medyo matanda na siya, hindi ka niya hihiwalayan. Pero yung treatment niya sa loob ng relasyon or loob ng bahay is magbabago. Kuwari, matanda na siya. Hindi na realistic sa kanya makipaghiwalay dahil saan siya pupulutin kangkungan, di ba? Pero mangyayari yun, dead bedroom mangyayari. Usually ganun yun eh. Dahil yung lalaki naging binabae. Yung parang nagwawalis-walis na, nagluluto, ganyan. Kaya yung tatay ko hindi siya nagluluto, hindi rin siya naglalaba. As in talagang pinanindigan niya yung pagiging lalaki. Which is yun din talaga dapat gawin mo. Tsaka huwag ka mag-i-stay sa bahay talaga yung lagi mong kasama yung babae. Bala ko nga ganun eh. Kung nagkaroon ako ng karelasyon,
Hindi ako makikipag-live-in. Kuwari kahit maanakan ko man yung babae, gagawin ko, bibisita-bisita na lang ako, pero kami pa rin. Yun yung plano ko na ano, para ihiwasan mo kasi yung betafication tsaka yung lose ng respect eh. Kasi hindi mo maiiwasan yan kung lalaki ka, tapos wala ka ganong option, hindi ka nag-i-spin ng plates. Lalo na kung average looking ka lang. Eh ako nga, heteronormy. Hindi nga ako nakaka-spin ng plates eh. Nagkakaroon ako dati, 3. Yun lang yung pinaka-max ko, pero isang beses lang nangyari yun. Tsaka netong latest, etong pangalawa. 2 yung in-spin ko na plates. Ito, latest, 6 months ago. Yun yung ano. Yun lang yung sinasabi ko sa inyo. Mahirap talaga mag-spin ng plates pagka lalaki ka. Tapos, kahit nga yung Chad eh, hindi ako naniniwala na nakaka-spin ng plates yung mga pogi rin. Kasi nga, um, yung babae kasi is talagang picky talaga yan. Ang nagugustuhan lang talaga nila is yung namamanipulate nila. Eh kasi kaya naman ako nakaka-spin ng plates kasi alam nila mabait ako. Kaya binibigay nila yung SEX sa una or pangalawa kasi alam nila yan na talagang hindi ko sila ipa-pump and dump. Kaya yung mga sinasabi nilang pump and dump, alam din ng babae yun pero natututo sila. Pansinin mo, humihirap ng humihirap yung dating scene dahil nga merong mga lalaki na nagpapanggap na mabait. Yung mga heteronormy, tsaka yung mga pogi, merong ganun talaga. Alam din ng babae yan na nagpapanggap yung lalaki kasi intuitive talaga yung babae, alam nila yan. Kaso, tinest nila yung water. Ginawa ng babae niyan, tinest niya kung matatali niya man yung na yun, lalaki na yun. Eh, hindi nag-work. So, ang mangyayari, tataas yung wall ng babae. Sa next relationship, pag nakipag-meet up siya, hindi niya bibigay talaga yun. Nasisense na yun eh, unang kita pa lang. Kaya sinasabi ko sa inyo, mahirap makadate ngayon kasi may karapatan mag-change ng mind yung babae. Promise, sa dami ko na na-date 30, meron talaga nagbabago talaga ng isip. Minsan nga hindi ko na naniyayaya kasi alam ko na from the get-go, unang meet up pa lang, ay puta, mukhang wala na to. Kasi nagbabago sila ng isip eh. Tapos yung mga yon may mga excess pa. So tumaas na yung wall niyan kasi nangyari is na-experience na nila yung sinasabi na pump and dump pero wala naman din talagang pump and dump kasi tinest nila yung water kasi alam nila yung ugali nung lalaki. Kala nila kasi magwo-work yung pag binigay nila yung katawan nila is makikipag-commit yung lalaki or itutuloy-tuloy yung relasyon. Or kahit sabihin nating FWB, which is benefit pa rin sa babae yon kasi nga, kaya kanya pinili dahil sa pleasure na consistency. Tapos meron pa siyang beta box na provider. So usually ganyan yung nangyayari sa prime age na babae. Pansinin mo pagka, kuwari, heteronormy ka, kagaya ko. Tapos meron ako one time na nakamit, may naka-divergenize sa kanya. Mukhang pinap-and-dump siya. Tapos tumaas yung wall niya. So unang meet sa akin, parang talagang parang repulsive na talaga. Kasi niyaya ko rin talaga eh. Kasi usually naman lahat naman na nakakamit ng babae is unang meet up pa lang niyayaya na sila. Kasi nga, salang-salayan dahil talagang trip talaga nila yung phenotype. So mga nagdo-dominate talaga is heteronormy tsaka mga pogi. So nagtaka ako dun sa babae na yun. Sabi ko, ba't ganito to na parang tinanggihan ako. Tapos sabi ko, dito tayo kakain, lilibre kita. Hindi, dito tayo kumain. Sabi ko, "O, sige, ikaw magbayad dyan." Sabi kong ganun. Sabi niyo, oo, sige. So, tapos niyaya ko siya, ayaw pumayag. So, bahala na siya. Tapos ginawa nun, hindi na ako nagparamdam kasi nga, ganun na yung mentality ko talaga dati pa. Either gusto mo ko or ayaw. Pag ayaw mo ko, okay lang naman eh. Hindi naman ako nagka-catch ng feeling dahil hindi naman talaga ako nakakaramdam ng love dahil alam ko naman talagang relationship is lang talaga yan eh.
kung ano makukuha mong benefit dun sa ano, tsaka kung ano yung willing may sacrifice. Di ba pa ulit-ulit ko na sinasabi yan, ang relationship is kung ano yung mabe-benefit mo na tingin mo na ikakabuti mo at tsaka yung willing mo i-sacrifice. Yun lang talaga yung ano. Pero dahil lalaki ka nga, laging may upper hand is yung babae talaga na ano. Tapos yung pag mga ilang buwan, after 1 month, gulat ako nagparamdam biglang tumawag. Nagbakasyon ako noon sa Hong Kong. Siguro 4 days kami sa Hong Kong. Biglang tumawag, nagulat ako. Viber kasi yun eh. So internet lang, walang phone bills. So nangyari, parang umiiyak-iyak. So sa isip-isip ko, mukhang na pump and dump na naman to. So nawala na rin ako ng gana kasi nga naka-move on na ako eh. Ganun ako pagka ayaw mo ako. Tapos gagawin mo lang ako option. Nako, bahala ka dyan. So hindi na talaga ako nagparamdam kahit kailan dun sa babae na yun. Kasi repulsive siya, ayaw niya sa akin eh. Tapos ini-string niya ako. Alam ko naman mga babae ganun eh, nag-i-string sila kasi nga marami silang ini-spin na plates. So, yung one night stand, pump and dump, di ako naniniwala dyan. Kaya tumataas yung ano yung wall ng babae. Kasi tines nila yung ano, yung may itsura na gusto nila. Kung matatali nila. Nangyari is maraming option yung lalaki. Is mangyayari niyan, hindi na rin sila papayag kahit pogi pa. Talagang alam nila yung ugali eh. Alam nila yung ugali nung lalaki talaga eh pag nag-meet up. Kung mabait yan or hindi. Which is nagre-reflect yan sa looks tsaka sa kilos. Yung kilos kasi. Kasi ang looks kasi 'di ba? Ang looks kasi oo, nagiging ganun yung itsura mo dahil sa looks mo. Nagiging ganun yung mga kilos mo dahil sa looks mo. Kasi yung treatment na nakukuha mo externally dahil sa perception ng ibang tao, tsaka yung treatment ng ibang tao. So, parang nangyari, kagaya ni Justin Bieber, kagaya ko siya na itsura, di ba? Maamoy muka, tsaka angelic. So, kahit na high-tier normie siya or chadlight, is dinidistrip respect siya ng mga kapwa niya na celebrity. As in, bottom of the barrel yung ano, na-experience ko rin yan kasi nga angelic yung mukha ni Justin Bieber tsaka ako. So, tinitest ka rin yan. Kahit nga magkarelasyon ako, tinitest ako ng ganyan eh, na parang ano, dahil nga sa look. So, nasi-shape talaga yung wall mo. Ganon din sa babae, yung mga kunwari na pump and dump. Alam nila yan, yung ugali ng lalaki, tsaka yung intention ng lalaki. Kaya sinasabi nila, sabihin mo yung intention mo. Pero pag sinabi mo na may intention mo na FWB, mapapaisip sila, walang gana. Kaya nga, the best talagang gawin is maging honest ka na lang sa intention mo kasi dun mo malalaman na wala talagang game. Looks mo lang talaga ang nagdidikta ng lahat. Either gusto ka or hindi, which is base sa looks. Ako nga, sinasabi ko na ng direkta, di ba? Saan tayo pupunta? So go. Ito, FWB lang tayo. O minsan nga, consistency lang na yung sinasabi nilang situationship na parang walang label. Nagagawa ko rin yun. Pero, babae pa rin yung nag-ano nun kasi gusto ka niya. So, dahil above ka sa looks niya. So, kaya siya nagiging submissive dahil, tsaka continuous mo siya nagagamit dahil above siya sa looks mo. Usually, yung mga nakaka-FWB ko is matataba. Tsaka, above talaga ako sa looks ng 2. Kaya talagang, hindi na ako nagugulat na bakit ganun sila. So, yung relationship is hindi talaga balance. Tsaka, ang laging may upper hand dyan is babae talaga. Kahit anong paikot-ikot mo. Kasi nga, sila namimili. Brief false law yan. Sana mapakinggan to nila Koy para kahit yung ons na yan. Ako, yung mga nagyayabang dyan na nakapag one night stand. Hindi na nila magagawa yan ngayon kasi nga tumataas na yung wall ng babae tsaka wala nang game. Kasi mag-i-spread yan eh. May mga community rin yung babae na na pansinin mo kahit sabi magtataka ka pogi
pogi ka. Which is, na-experience ko rin yan. Sabi ko, tangina, below to sa akin. Bakit ayaw makipag-ons? Magtataka ka rin talaga. Kahit high-tier normie ka, magtataka ka. Although, high-tier normie ako, alam ko mahirap pa rin daan kasi unti lang naman bump ko sa no, average looking eh. Pero may tsura ako kay Boy Tapang, unti lang naman pagkaiba namin, di ba? O, biruin mo yung kay JM. Di ba si JM high-tier normie rin? O, parang medyo kahawig ko lang din yun eh. Kay Daniel Padilla, high-tier normie. Eh siya kasi, all around kasi si Daniel Padilla, mayaman na talaga eh. Tapos may height pa. O talagang medyo mataas talaga yung SMB niya. Tsaka yung facial harmony niya okay. Yung chin niya rin okay din. Forward projected din. So yan yung sinasabi ko sa inyo na na sa relationship talaga is lagi lang talagang lamang yung babae dahil sa hypergamy. Dating app kasi yan eh. Lalo na ngayon yung mga 18 to 25. Pahirap ng pahirap yung wall. Pataas ng pataas. Sure, meron dyan sa mga online sasabihin makikipag one night stand, ganyan. Pero, parang nangyayari kasi ngayon, pay to play na eh. At the same time, may date pa sa kanila. Pero ito rin pala, i-spill ko yung yung, yung mga date pro na yan. Pangit din sa babae yan eh. Kasi nga, iba-ibang simile yung sa lalaki. Kahit pa na may condom ka eh. Alam ko may tiny pores pa rin yung condom eh. Nagli-leak pa rin talaga yan. Hindi lang siya totaling marami para makabuntis. Pero may leak pa rin siya. Kahit na nagko-condom ka. So, mangyayari niyan is parang mas prone sa cervical cancer yung mga matataas yung body count. Tsaka yung STD rin pala is multiple sexual partner yun. Ang AIDS kasi is meron kang hindi sa multiple sexual partner yung AIDS eh. Yung AIDS kasi is yung isang tao na yun is carrier talaga. Nakuha niya man yun kung kanino man. It's either birth. Ibig sabihin yung nanay niya may AIDS na talaga, HIV. Tapos siya yung carrier or nahawaan siya nung Ang STD kasi is multiple sexual partner. Sexual transmitted disease nga yan, di ba? Ibig sabihin, kahit na tatlo kayong malinis, basta nag-share kayong tatlo, magkaka-STD kayo. Kuwari, 4 kayo or 5 kayo. Kahit malinis kayo, wala kayong sakit, magkaka-STD kayo. Kasi nga, nag-share kayo ng flora eh. So, nagkaka-mix up na yung flora nyo. Tapos, doon na magde-develop ng parang antibody or something na bacteria kasi yan eh. Iba kasi yung HIV, which is virus, which is sa dugo na yan, permanent. Except sa mga flu na yung virus na kayang i-combat ng T4 level mo. Pero yung HIV kasi is pinapababa yung T4. Yung lumalaban sa immunity. Ay, yun yung immunity mo pala. So, ang nangyayari kasi dyan sa HIV is, siya, carrier talaga siya. Tsaka sa dugo. Ito kasing sexual transmitted disease is bacterial siya. Ibig sabihin, flora siya ng katawan ng tao. Di ba yung flora ng tao, may bacteria yan, good bacteria and bad bacteria. So, dahil nag-share kayo ng bacterial flora nyo, is doon na de-develop yan sexual transmitted disease. Which is kaya naman i-combat ng antibiotic yan. Pero, yun nga, pag nag-share kayo, kuwari, kahit malinis kayong 5 kayo or 4, malinis kayo, is magkaka-STD talaga kayo kasi halo-halong microflora na yun eh. So, get nyo na kung saan nakukuha yung STD tsaka HIV. So, yun lang, peace.